Ako, Ricardo Valderrama, ang makapangyarihan sa buong mundo. Ngayon, sa paligsahan ng pagmana sa bundok, langit ang sinumang makatalo sa aking estudyante na si Mateo. Siya ang magiging bagong pinuno ng silangan at kanluran. Sino ang may lakas ng loob? Ako. Si Andres Bautista ay tagalinis lang sa bundok langit. Ilang taon bago natutunan ang isang teknik. Walang silbi. Naglalakas loob pa na hamunin si Mateo na sanay na sa tatlong teknik. Naghahanap lang yan ng kahihiyan. Pustahan na, pustahan na, pustahan na. Andres, isa laban sa 100, Mateo. Isa laban sa isa, pumili kayo ayon sa gusto ninyo. Pili na kayo. Mateo! 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 Pustahan din ako. Andres ang pipiliin ko. 10,000 tile. Nababaliw ka ba? Paano mo nagawang pumusta kay Andres? Panalo si Andres. Nakita ko kahapon si Andres ay ginawang kabayo ng leader ng grupo ng buong hapon. Tinuruan pala ng leader ng grupo si Andres, kaya pala naglakas loob siyang hamunin si Mateo. Andres ang iboboto ko. Sino ba yung leader ng grupo na yan? Baguhan ka lang dito kaya hindi mo alam. Alamat siya sa bundok langit. Walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Ang alam lang namin sa pamamagitan ng paglalaro. Siya ay nagtuturo at ang mga yon ay naging mga tunay na henyo sa bundok langit. Andres din ang iboboto namin. Andres din ang iboboto namin. Andres din ang iboboto namin. Katawa-tawa. Ako ang pinuno ng bundok langit, ang personal na nagsanay kay Mateo Salvador. Ang aking kaliwang tagapangalaga hindi pa kayang talunin si Andres na tinuruan lang ng isang batang babae. Pipiansa ko si Mateo Salvador, 10,000 tael! Wala nang bawian ang pustahan. Simula na ang laban. Tapos na ang laban. Panalo si Andres Bautista. Nanalo, nanalo, nanalo. Panginoon Ricardo, hindi ka talaga magaling. Kahit ilang taon mo pang tinuruan, hindi pa rin umabot sa isang araw na turo ni Sir Tuan Tuan. Siguro maganda at gwapo ang mga magulang ni Tuan Tuan. Ngayon, kahit anong mangyari, hahanapin ko sila. Sandali. Ikaw, Batunggala, ano ba talaga ang kaya mong gawin? Hayaan mong masilayan ko. Hahanapin ko ang nanay at tatay ko. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Titikman mo ang pang-apak ng bundok, tay. Pinuno ng bundok na si Ricardo Valderrama, 6 na uri ng martial arts ang lubos ng nalamangan. Delikado si Sir Tuan Tuan ngayon. Ang pangit-pangit mo. Ayoko nang makipaglaro sa'yo, Tuan Tuan. Parang masyadong malakas ang ginawa ko. Sa susunod, hihinaan ko na lang. Saan ka pupunta? Ang bundok langit na ito ay 10,000 metro ang taas. Kung mahulog ka, wala nang matitira kahit buto mo. Mga tiyo at tito, hahanapin ko na ang nanay at tatay ko. Paalam! Sir, narito ang inyong manok na inihaw. Ang mga alamat tungkol sa bundok langit, peke lahat yan. Gawin na lang nating guro si Elder Wang. Kulang si Ginoong Wang. Sa ibabaw ng bundok langit, kahit ang isang tagapagwalis ay kayang maghari sa mga pangunahing sekta. Kung tayo ay hindi makakuha ng isang dalubhasa mula sa bundok langit upang maging guro natin, ang angkan nating Reyes ay tatanggalin sa 4 na dakilang angkan. Ikaw lang ang naniniwala sa mga yan. UR, tingnan mo sa langit, parang may nahuhulog na bata. Ang bundok langit na ito ay napakataas. Paano pwedeng may mahulog na tao? Ito, totoo palang may nahulog. Ang bata na ito nahulog at gumawa ng ganito kalaking butas. Baka siya ay ang dakilang tao mula sa bundok langit. Imposible yan. Ang bundok langit ay napakataas. Kung mahulog ka roon, wala nang matitira sa'yo. Panlilin lang yan sa tingin ko. Gutom na ako. Halika, ito. Anong pangalan mo, batang babae? Ikaw ba ay galing sa bundok langit? Salamat, Lolo. Ang bilis ng kanyang galaw, siya at ang bundok langit ay malamang na may koneksyon. Tuan-tuan sa bahay ni Lolo may mga inihaw na manok na parang bundok. Gusto mo bang kumain? Gusto kong hanapin si Mama at Papa. Tuan-tuan, paano kung kumain ka muna, tapos tulungan kita maghanap? Ayos ba? Usapan na yan.
Ikaw ang huling pag-asa ng Angkan Reyes. Mabigat ang ulo, magaan ang paa. Hindi matatag ang balanse. Mabuti. Gabriel, nasira na ang lahat ng iyong mga ugat. Para ka ng bulok na kahoy. Kaya naman hinamak ka ng pamilya ng iyong asawa. Ikaw ang may gusto nito. Kahit gaano kahirap at kapagod, mag-e-ensayo ako. Kailangan kong maging karapat-dapat para maibalik ko ng marangal sina Xiaotian at Ayan. Walang kwenta ka. Huwag mong sayangin ang oras ni Elder Wang. Si Elder Wang ay isang panlabas na miyembro ng Samahang Liwanag at kilalang mandirigma sa kanlurang lupain. Kapag bumalik na ang punong pamilya, agad niyang papalitan ang posisyon ng tagapagturo ng aming Angkan Reyes. Ang posisyon ng tagapagturo ay nauugnay sa kaligtasan ng Angkan Reyes. Hindi ito dapat padalos-dalos. May sariling pagpapasya ang punong pamilya. Pagpapasya. Ano pa bang pagpapasya ang kailangan? Malapit na ang pagpili ng 4 na dakilang angkan. Kung magpapaliban pa tayo, tayo ang magiging huli at mawawalan ng mga mapagkukunan. Talagang malulugmok tayo. Narito kami sa harap ng punong pamilya. Ang posisyon ng tagapagturo ng Angkan Reyes ay may napili na. Punong pamilya, ito ba ay paghahanda upang gawin si Ginoong Elder Wang na maging ating tagapagturo? Ang ating tagapagturo ay siya. Ha? Ano? Ang batang babae na ito ay mukhang may pamilyar na pakiramdam. Punong pamilya. Ang posisyon ng tagapagturo ay nauugnay sa kaligtasan ng pamilya. Ilang taon na lang siya, isang maliit na batang babae. Marunong ba siyang gumamit ng martial arts? Marunong ba siyang magturo? Paano ito naging isang laruan? Hoy, bata lang siya. Huwag mo siyang sigawan. Tumahimik ka, Gabriel Mendoza, walang kwenta ka. Nangangahas ka pang magsalita para sa kanya? Lolo, ang ingay nila. Tumahimik kayong lahat. Ano, ngayon ba ay tinatanong ninyo ang aking pasya? Hindi kami nangangahas. Pero, kung basta-basta na lang kayong magtatalaga ng tagapagturo, kailangan ba naming tanggapin? Tumahimik ka. Simula ngayon, si Tuan Tuan ang magiging bagong tagapagturo ng aking Angkan Reyes. Lahat ng tao ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Ito, Lolo, ano ang tagapagturo? Hindi ba sabi mo kakain tayo ng masarap? Saan galing ang batang ito? Nangangahas pang maging tagapagturo sa aming Angkan Reyes? Umalis ka rito. Ingat! Noong nakaraan, sobrang lakas nga ng puwersa. Ngayon, dahan-dahan lang. Mas dahan-dahan pa. ito ay Pangulo ng Angkan, nakita mo rin naman kung hindi dahil kay Kuya Luis Reyes na sobrang lakas ng puwersa at nagbanggaan at nabasag ang 2 bloke ng bato, patay na sana ang batang ito. Ang 2 blok ng bato ay nagbanggaan at nagkadurog-durog ng ganito. Malinaw na ito ay dahil sa malalim na lakas loob. Mukhang hindi ito karaniwan. huwag mong saktan ng bata. Gabriel, ikaw na isang walang kwenta. Ang lakas ng loob mong humarang sa akin. Tumigil ka. Huwag kang magpakawalang galang sa guro. Pangulo ng Angkan, bakit siya ang magiging guro natin? Hindi ako sang-ayon. Tama, hindi rin kami sang-ayon. Hindi rin kami sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon. Lolo, gusto ko lang kumain ng masarap. Wala naman akong sinabing gusto kong maging guro. Makinig ka sa lolo mo. Kailangan mo lang na mapasunod mo sila ng buong puso. Pagkatapos anuman ang gusto mong kainin, madadala lahat sa harap mo. Talaga? Mas masarap pa kaysa rito? Siyempre naman. Pero malapit na ang paligsahan ng kanlurang lupain. Basta't mapapagaling mo sila sa pagsasanay at makuha ang pangatlo o mas mataas na pwesto sa 4 na dakilang angkan, makakakain ka ng kahit ano. Pangulo ng Angkan, huwag po. Ang paligsahan ng kanlurang lupain. Kung ang Angkan Reyes ay mapapahuli, lubusan tayong babagsak. Ang mabigat na responsibilidad na ito, paano natin maipagkakatiwala sa batang babae na ito na hindi natin kilala? Tama na. May sariling pag-iisip ang Pangulo ng Angkan. Basta't makakatulong sa Angkan Reyes, ano ba ang saysay kung sino ang guro? Hindi pwede. Elder Wang, napakalaking kawalan nito sa inyo. Ayos lang. Kung ang Angkan Reyes sa pagkakataong ito ay makakakuha ng pwesto at mapapanatili, sino man ang maging guro, pareho lang. Hindi pwede yon.
Elder Wang, maliban na lang kung ang batang ito ay mas magaling magturo kaysa sa inyo. Kung hindi, anong karapatan niyang maging guro? Ang iingay ninyong mga matatanda. Hindi ba't pagtuturo lang naman yan? Magtuturo ako ng isa para makita ninyo. Hindi ba ayos na yon? Hindi ko kailangan ng mga magagaling ninyo. Ikaw, kanina mo pa ako tinatanggol. Ikaw na. Ako? Kung magsasanay ka sa akin ng 3 araw, pagkatapos ng 3 araw, wala nang makakatalo sa iyo. Sinasabi mong pagkatapos ng 3 araw, wala nang makakalaban sa walang kwentang ito? Alam mo ba kung sino siya? Yung pamilya ng asawa niya, sinira ang kanyang mga ugat, inagaw ang kanyang anak na babae at asawa. Ang walang kwentang ito, hindi na muling makakapagsanay ng martial arts. Kahit ang kanyang ama, ang pinuno ng pamilya, ay sumuko na sa kanya. Sinasabi mo, na matatalo niya tayo sa loob ng 3 araw? Parang isang malaking biro lang yan. Hindi ako naniniwala. Basta't magsisikap ako ng husto, makakapagsanay ulit ako ng martial arts. Kung ganun, Gabriel, mag-ensayo ka ng mabuti kasama si Tuan Tuan. Pagkatapos ng 3 araw, maghintay tayo at tingnan. Tatay, ayaw ko. Sige. Ang batugan na si Gabriel ay sa iyo na. Sumama kayo sa akin. Gusto kong makita pagkatapos ng 3 araw kung paano tutubo ang bulok na kahoy na ito. Elder Wang. Gusto ko ring matutunan ang martial arts ni Elder Wang. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita ng mas maganda, tuan-tuan. Anak, naputol ang lahat ng iyong mga ugat. Ngayon sa mundong ito, maliban kay Tuan Tuan, baka wala nang ibang makapagtuturo sa iyo. Tatay, kung susundin ko siya, makakapagsanay ba talaga ako ulit ng martial arts para pumunta sa pamilya Liu at mahanap ang aking anak na babae at asawa? Naghahanap din ba siya ng pamilya? Guro Tuan, si Gabriel, ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Tatay. Aray. Basta't makakapagsanay ulit ako ng martial arts, gagawin ko ang kahit ano. Kung nandito pa si Chen Qian, baka kasing laki na ng maliit na batang ito. Pulutin mo ang karayom na ito. Akala ko karayom lang pala ito. Ang karayom na ito, bakit ang bigat? Nakalimutan ko, Tito, hindi ka pa nakakapunta sa bundok langit. Palitan ko na lang ng mas magaan. Sige. Ito, ang karayom na ito, ganong kabigat talaga? Hindi mabigat. 800 libra. Yung kanina? Magaan lang din, 2,000 libra. 2,000 libra. Paano ko yun mabubuhat? Hindi lang mabubuhat. Hindi lang mabubuhat, kaya ko rin itong gawin. Ha? 1,000 taong basalt ito, gumamit ka lang ng isang karayom para mapasok ito ng malalim sa bato. Hindi pa tapos. Sus Mariosep. Guro, ito ang gusto kong matutunan. Hanggang sa ganito ang antas, saka pa lang ako makakagraduate. Magpa-practice ako, talagang magpa-practice ako. Ang karayom at sinulid na ito, ang bigat talaga. Hoy, akala ko kung anong kahangahangang pagsasanay. Pananahilang pala ng damit pambabae. Bata talaga ang bata. Bukod sa pagkain, pananamit lang ang alam. Ano pa ba ang maiintindihan niya? Walang kwenta talaga ang walang kwenta. Kahit maliit na karayom, hindi pa mahawakan ng maayos. Nangangarap pa ng kung ano, natatalunin kami pagkatapos ng 3 araw. Sa tingin ko, pagkatapos ng 3 araw, kung matatapos mo lang ang pananahin nitong damit pambabae, ayos na yon. Tara na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito.
Gabriel, kailangan mong magsumikap. Naghihintay sa iyo si Changqian. Huwag kang susuko. Tito, kailangan ng palitan ng mahabang karayom. Tito, huwag kang magmadali. Kapag natapos mo talagang tahin itong damit pambabae, saka ka palang makakapasok sa simula. Gagawin kong magkakasama muli ang aming pamilya. Kahit mamatay man ako, hindi ako susuko. Tuwan-tuwan. Hindi ko na kaya. Matagal ka nang hindi nag-practice pero matatag pa rin ang loob mo. Subukan natin ulit. Sige. Changqian, hintayin mo si Papa. Tuwan-tuwan, ang galing. Nabutas ko rin ang Black Tortoise Stone. Gabriel, ang galing mo. Isuot mo itong damit pambabae. Sa loob ng 3 araw, huwag mong tatanggalin nang walang utos ko. Ano, papasuotin mo ako ng damit pambabae? Bakit ang bigat ng damit pambabaeng ito? Ilan ba talaga ang timbang nito? Ang material ng damit pambabaeng ito ay gawa sa 1,000-year refined iron. May bigat na 1,000 kalahating kilo. Kakain ka, iihi, matutulog, kailangan mong suotin ito. Kung wala akong pahintulot, huwag mong tatanggalin. Ha? Anong tinatago mo? Ganun ba kaganda ang damit panloob? Ay nako, nakakakahiya talaga. Panginoon. Panginoon, Panginoon, bakit ka nandito? Pagpupugay sa Panginoon. Panginoon, sa pamumuno ni Elder Wang, sa loob lamang ng 3 araw, sa aming lahat, kahit si Gabriel na pinakamahina, Ay nakamit ang malaking pag-unlad. at ang iba pang mga kapatid, ang kanilang kakayahan ay umunlad din ng husto. Lahat ay dahil sa sipag ng mga estudyante. Sila'y nagsumikap talaga. Hindi ko lang alam kung anong nangyari sa batang to, kung ano na ang kanyang natutunan. Isang sanggol pa lang na umiinom ng gatas, ano ba ang magagawa niya? Pinasuot mo pa kay Gabriel ng damit panloob, hindi mo naman maitatago yan. Isang lalaking nakadamit panloob, walang hiya-hiya. ay nako, tigilan nyo na yan. Akala nyo ba madaling magsuot ng damit panloob? Aray! Nagsuot ka lang ng damit panloob, anong mahirap doon? Yung biyenan mo sinira ang lahat ng iyong ugat. Wala ka ng silbi talaga. Ngayon sumunod ka pa sa batang to. Lalo ka pang nawalan ng silbi. Ikaw, kayong lahat. Mga Ginoo, Hindi ba siya ang responsable sa paunang pagsusuri para sa paligsahan sa kanlurang lupain? Si Antonio ba yan? Bakit siya nandito? Elder Antonio, malugod po kayong pagdating. Halika, painitan kita ng tiya. Sige po. hindi na kailangan. Ako ay kumakatawan sa Samahang Liwanag upang suriin at piliin ang mga estudyante ng Angkan Reyes. Pumili. Hindi pa ba 4 na araw ang natitira sa paunang pagsusuri? Sa taong ito, ang mga angkan na wala pang 3 napipili, anuman ang nakaraang record, ay agad na tatanggalin sa 4 na dakilang angkan. Ano? Matatanggal? Nangangahulugan bang wawakasan na ang Angkan Reyes? Huwag kayong magpanik. Sa nakaraang 3 araw, malaki ang pag-unlad ng lahat. Naniniwala ako sa inyong lahat na gagawin ninyo ang lahat para protektahan ang Angkan Reyes. Mabuti. Kung gayon, magsimula na tayo sa pagsusulit. Unang pagsubok ng lakas 12 bilog ng pagsukat ng lakas bawat isa. 12 tapayan ng alak. Timbang ng bilog ay 250 kilo. Huwag masira ang tapayan. 5 tama o higit pa, pasado na. Ayoko sa mga magagaling na tulad ninyo. Ikaw na ang tumulong sa akin kanina, ikaw na. Ako. 3 araw lang na pagsasanay sa akin, wala nang makakatalo sa'yo pagkatapos. Ngayon, isang sandali lang. Kaya kaya ni Gabriel Mendoza to? Sige. Mukhang hindi naman mahirap. Sino sa inyo ang mauuna? Ako na.
Nahulog ang bilog ng pagsukat ng lakas. Bagsak. Walang kwenta. Bumaba ka na dyan. Nakakahiya ka. Ako na. Ayos. Javier Reyes 5. Pass. Ang galing mo, Javier Reyes. Gumaling ka pa. Kung ganito, ang Angkan Reyes ay may isa nang nakapasa. Tuan-tuan ako. Dudu. Huwag ka nang umasa, malayo pa yan. Walang kwenta. Itong bilog ng pagsukat ng lakas, kahit si Javier Reyes nahirapang ihagis. Ikaw, isang walang kwentang bakla. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang agwat natin. Luis Reyes 7 kwalipikado. Kayong mga ito talagang walang alam. 7 lang, ganyan na ang saya. Nako, si Javier Reyes at Luis Reyes lang 2 tao ang nakapasa. Susunod 2 tao na lang ang natitira. Pinuno, huwag kang mag-alala. Mahusay ang pagsasanay ni Matandang Wang. Tiyak na walang problema si Carlos Reyes. Sila dalawa, basta't makapasa pa ang isa, ang Angkan Reyes ay hindi na maaalis sa listahan. Kung maaaring alisin ang damit na ito, alisin makapuntos ng 5. Dapat walang problema. Ang insensong ito ay hindi pa nasusunog hanggang kalahati. Huwag alisin. Mukhang kailangan lang magsikap at subukan ng lahat. Hindi ba ito ang binata ng Angkan Reyes? Nakasuot ng ganyan, anong klaseng ayos yan? Kasama ang batang babae na ito nagsanay ng ilang araw. Naglakas loob na isuot ang damit na ito sa laban. Nakakahiya. Si Gabriel Mendoza, walang kwenta. Mas mabuti pang mag-withdraw na lang siya. Pagdating ng panahon, baka hindi mahawakan ng maayos ang bilog ng pagsukat ng lakas at saktan ang sarili ng malala. Tama na manahimik kayong lahat. Gabriel Mendoza, subukan mong umakyat. Kung gayon, aakyat ako. Posible bang nitong mga nakaraang araw talagang bumilis ang pag-unlad niya? Hindi, mahuhulog na ako. Bakit ka nakasuot ng ganyang damit na panloob? Ayaw ipatanggal ni Tuan-tuan. Sabi niya, kalahating araw pa. Wala pang kalahati ang natitira. Magtiis ka pa ng kaunti. Gabriel Mendoza 1, bagsak. Ang pangit ng pagkakahulog, mataba pa ang katawan, wala man lang halatang lakas ng loob. Isang malaking walang kwenta. Dagdag pa ang isang maliit na walang kwenta. Ano ang ipanghahambing nyo sa amin? Carlos Reyes, ikaw na. Huwag kang humarang dyan, walang kwenta. Sige. Pasensya na, Tuan-tuan. Nahiya ako sa'yo. Pero may 2 pang paligsahan. Basta maalis ko lang ang damit na ito sa dibdib. Sigurado ako. Hindi pwede. Sabi ko na, hindi pa tapos ang 3 araw. Huwag mong tatanggalin ang damit sa dibdib. Sige. Carlos Reyes 5 tama, sakto lang ang pumasa. Ang galing, Carlos Reyes, 5 rin ang tama mo. Talagang magaling si Elder Wang. Maliban sa ilan na kain at burda lang ang alam ng mga walang kwenta. Ano pa ba ang silbi niyan? Walang kwenta. Pangalawang pagsubok, liksi. Bawat isa kumuha ng 2 timba ng tubig. Huwag dapat matapon ng tubig. Sa loob ng 10 segundo, ang makakadaan sa mga haligi ng plum blossom ay ituturing na pumasa. Magsimula na ang paligsahan. Ako muna.
sige. Pasado lang. Luis Reyes, pumasa sa 8 segundo. Ang galing mo, Kuya Luis. Coach, ang grupo ko muna ang uuna para magbigay ng halimbawa. Sundan nyo na lang. Sige na, wala namang humaharang sa'yo. Tinawag ka lang na coach, nagpapa-impress ka na. Carlos Reyes, 10 segundo. Sakto lang pumasa. Buti na lang si Coach Wang ang nagturo sa amin. Kung yung batang yun ang nagturo sa amin, baka wala na kaming pag-asa. Oo nga. Bagsak. Bagsak. Ako na. Javier Reyes, 12 segundo. Bagsak. Ang hirap talaga ng round na to para sa kanila. Mukhang wala na tayong pag-asa. Meron pa, may isa pa tayo. Gabriel Mendoza. Ako. Hindi ko inaasahang magaling pala siyang gumamit ng light footwork. Hindi stable ang balance niya. Mabigat ang ulo, magaan ang paa. Namuo ang dugo at enerhiya sa dibdib. Sa loob ng 3 hakbang, siguradong mahuhulog siya. Salamat. Ang bigat naman nito. Hindi ordinaryo ang damit panloob niya. Hindi pumasa si Gabriel Mendoza. Sa round na ito ng pagsusulit, wala pang 3 tao ang nakapasa, hindi umabot sa pamantayan. Pasensya na, tuan-tuan. Nabigo na naman ako. Anong minamadali mo? May isa pang round, di ba? Huwag kang malungkot. Uminom ka lang ng gatas, okay ka na. Ayoko. Kung ayaw mong uminom, ako na lang. Hala, yung damit panloob ko? Hindi pa nauubos ang insenso. Natitira na lang ang 5 bahagi. Wala pang 15 minuto. Ikatlong round, praktikal na pagsusulit. Mga estudyante ng Angkan Reyes, salit-salitang lalaban sa tagapagtanggol ng ring. Ang sinumang sa ilalim ng tagapagtanggol makakatagal ng 30 segundo ay ituturing na pumasa. 30 segundo lang, ang dali naman. Pagkatapos ng pagsasanay ni Elder Wang, madali na lang tong round na to. Malugod naming inaanyayahan ang tagapagtanggol ng ring. Xavier, ang kalaban natin ay ang nangunguna sa 5 ranking ng kanlurang lupain si Yama Xavier. Sabi nila, brutal siyang manakit. Minsan siya lang ang pumatay sa 300 mandirigma ng kampo ng itim na hangin. Ha? Laban tayo. Hindi kayo karapat-dapat. Ako ang kalaban ninyo. Kayong mga walang kwentang grupo, gusto ninyong pakilusin ang aking guro? Halika na mga basura, sino ang unang gustong mamatay? Ako na.
Kukunin ko ang binti mo. Kuya Yuan. Kuya Yuan, Kuya Yuan, Kuya Yuan, okay ka lang ba? Emmanuel Aquino, isang pagsusulit lang ito. Kailangan bang ganong kabigat ang kamay mo? Ang paligsahan ay parang digmaan. Kung dahil sa pagdurugo, kung natatakot ka rito, mas mabuti pang tumigil na kayo sa pagsasanay. Ako ang haharap sa'yo. Hindi mo siya kayang talunin. Ako na. Ikaw lang, gusto mo akong talunin? Kuya Elder Wang, Nako, ang hina ng elder ninyo. Mas mabuti pang buwagin na lang ang Angkan Reyes. Kahit na malakas na tao tulad ni Elder Wang sa harap niya, parang wala lang. May pag-asa pa ba tayong manalo? Ako ang lalaban sa'yo. magdadamit ka ba ng damit pambata sa laban? Tuan-tuan, pwede ko na bang tanggalin itong damit pambata? Hintayin mong maubos ang insenso bago mo tanggalin. Hala. Gabriel, wala ka ng silbi. Gusto mo bang mamatay sa pag-akyat dyan? Tama siya, huwag kang magpakapagod. Yung batang yon wala namang itinuro sa'yo. Ang sabi ba ng maestro mo, magdamit ka ng damit pambata para lang mapalo ka rito? Gusto mong mamatay? Talagang gusto mong mamatay? Tanggalin mo na. Nagpapanggap ka lang? Mamamatay ka sa akin? Hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Ang damit pambatang ito, bawat hibla ay gawa sa bakal na pang-espiritu. Ang bigat nito ay 1,500 kilo. Suot-suot niya pala ito. Anong klasing halimaw ang pinalaki niya? Ang bagal ng kilos niya. Huwag, Emmanuel Aquino, umiwas ka. Estudyante ko. Dinungisan mo ang Angkan Reyes. Ganyan ka lang pala. Tama nga ang hinala ko sa iyo. Sa laban na ito, si Gabriel Mendoza ang nanalo. Mabuti naman. Ang galing. Tuan-tuan, nanalo ako! Walang hiya, sinaktan mo ang estudyante ko, papatayin kita.
Delikado, delikado. Yung pangit na yon, nangahas pang manalakay ng patago, wala na siyang hiya. Gabriel, kamusta ka? Ang lakas ng pressure. Ito, Ako si Xavier Cruz, ang pangunahing maestro sa kanlurang lupain, ay natalo ng isang sanggol sa isang iglap lang. Imposible. Kahit na si Pangulong Ricardo Valderrama ng Samahang Liwanag, ay hindi kayang gawin iyon. Sino ba siya? Aray, sumobra sa laro, aray, nasugatan ng kamay ko. Hindi ko na itaas. Tuan-tuan, ayos ka lang ba? Mababali na, huwag hawakan. Oh, Ang bata na ito ay nakakatakot. Dapat hindi siya mapikon. Xavier Cruz? Sumusuko ako. Paalam. Kahit hindi naman gwapo ang tiyong ito, ang galing niya pala. Kung wala lang si Gabriel Mendoza kanina, ako siguro ay maitatapon niya. ako. sabi ko na nga ba, isang maliit na babae lang paano siya nagkaroon ng ganyang kakayahan dahil pala sa iyo aming Panginoon. Gabriel Mendoza, karapat-dapat ka talaga bilang Panginoon ng Angkan Reyes. Nagtago ka pala ng iyong lakas. Elder Cheng, kami ng Angkan Reyes ay natalo na sina Xavier Cruz at Emmanuel Aquino. Maaaring nasa unang yugto na ng pagpasa ang pagsusuri ng Samahang Liwanag. Mabuti. Ipinahahayag ko na ang Angkan Reyes ay nakapasa sa unang pagsala. Nakakuha ng karapatan para sa paligsahan ng kanlurang lupain. Ang ganda, nakapasa ang Angkan Reyes. Sa wakas, nakapasa na. Ngayon ay meron ng hindi mauubos na masarap na pagkain. Sa pagkakataong ito nakapasa sa unang pagsala dahil kay Gabriel Mendoza, ang galing mo talaga. Hindi na kita tatawaging walang kwenta sa hinaharap, ikaw ang aming Panginoon ng Angkan Reyes. Panginoon, ngayong araw malaki ang naitulong mo sa amin. Sa hinaharap, hindi na kita aapihin. Turuan mo ako, ang ginawa mo kanina talagang kahanga-hanga. Hindi ako, si Tuan-tuan. Siya ay isang maliit na babae lang. Ano ang maaari niyang ituro sa'yo? Panginoon, gumaling na ba ang iyong mga ugat? Kaya pala ang galing mo. Sa tingin ko siya ay swerte lang. Nakuha lang sa pamamagitan ng swerte. Sofia Reyes. Huwag mong bastusin si Tuan-tuan at kayong lahat. Mula na ngayon, si Tuan-tuan ang magiging guro ng Angkan Reyes. Mula ngayon, dapat nating bigyan siya ng anumang gusto niyang kainin. Salamat, Lolo. Panginoon ng Angkan Reyes, dahil ang Angkan Reyes ay may bagong guro, paalam na kami. Tuan-tuan, ang mga kondisyong aking sinang-ayunan, natapos ko na ang lahat. Mula ngayon, pakiusap, Guro Tuan-tuan. Maraming salamat sa iyong patnubay. Niloloko ba ako ng matandang ito? Nadaya ba ako? Tuan-tuan, ano ang susunod kong gagawin? Magpatuloy ka lang sa pagsuot ng iyong damit. Panginoon, Talaga bang hindi marunong ng martial arts si Tuan-tuan? Kumusta po, tagapangalaga? Kumusta ang preliminary screening ngayong taon? Yung Angkan Reyes na laging nasa ilalim? Tapos na siguro sila? Tagapangalaga. Sa pagkakataong ito, ang Angkan Reyes hindi lang nakapasa sa preliminary screening, may isa pang tao ang tumalo kay Xavier Cruz. Tumalo kay Xavier Cruz? Si Xavier Cruz ay isa sa mga nangungunang masters sa ranking ng martial arts ng kanlurang lupain. Ito ang bagong guro ng Angkan Reyes. Isang batang babae, 5 taong gulang. Batang babae? Hindi kaya ito yung sinasabi ni Mateo na maliit na diyosa? Tigil. Hindi na ako makakatakbo. Hindi na talaga kaya.
Hoy, si Tuan-Tuan kaya dahil ba hindi natin siya nakakain ng masarap? Pinapasuot tayo ng mabibigat na damit panloob. At hindi pa tayo pinapahubad. Tama na. Huwag na kayong magreklamo. Si Tuan-Tuan naman ay para din sa ikabubuti natin. Mga basura ang mga Reyes, napapagod na kayo sa simpleng pagtakbo? At itong isa na pinutulan ng mga ugat ng asawa at pamilya niya, walang kwentang tao, ikaw. Damit panloob ang suot ninyo sa ilalim? Nagsusuot pa kayo ng ganitong bagay na nakakahiya? Isang kahihiyan para sa kanlurang lupain. Nagsusuot ng damit panloob. Alam ninyong hindi ninyo kami matatalo kaya gusto ninyo kaming patayin sa katatawa? Ikaw. Ikaw? Huwag kang padalos-dalos. Sige na. Lahat pumunta na agad sa force testing platform. Maghanda para sa pagsubok ng combat power. Pagsusulit sa kwalifikasyon para sa pagpasok. Ang mga instruktor ng bawat pamilya, hiwalay na pagsusulit para sa mga instruktor at mga estudyante. Ang resulta ng pagsusulit ang magdedesisyon sa inyong mga pwesto sa grandstand. At ranggo. Elder Chen, ang aming Angkan Cruz ang nangunguna noong nakaraang paligsahan ng kanlurang lupain. Kaya sa unang pagsusulit na ito, nararapat na ang Angkan Cruz ang mauuna para magsimula ng maayos. Sige. Tatlong guhit ng buo. Ang ganoong antas ng lakas ay halos kapantay na ng ilang mga instruktor. Talagang karapat-dapat ang Angkan Cruz bilang pangunahin sa kanlurang lupain. Salamat po, salamat po. Hindi ko alam kung gaano nakalaki ang nabawi ko. Siguro makakapag-ilaw din ako ng 3 guhit. Ang ilang mga walang kwentang pamilya. Taon-taon ay nasa pinakailalim, nangangarap pa ring mag-ilaw ng 3 guhit, parang panaginip lang yan. Ikaw, Salamat sa pagpapauna. Diyos ko! Ang antas ng lakas ni Instruktor Roberto Wang ay umabot na sa 4.5 guhit. 4.5 guhit. Matanda na ako. Medyo kulang pa rin. Napakamapagkumbaba ninyo, Instruktor Wang. Narinig ko na ang right protector na si Rafael Gomez at ang antas ng lakas ni Xavier Cruz ay nasa 4.5 guhit. Medyo mas mataas ng kaunti. Kahanga-hanga. Pangalan lang yan. Ako, bagaman hindi gaanong mahusay, hayaan ninyong subukan ko rin. Sige. Salamat sa pagpapauna. Malaki na ang iniunlad ng iyong kakayahan, Sir Shi. Hindi ako karapat-dapat. Malayo pa rin ito kumpara sa inyo, Instructor Wang. Itong sirang batong ito, talaga bang masusukat nito ang antas ng lakas? Ang pinakamataas na antas ng lakas ng batong ito ay 5 guhit. Paano kung lumampas doon? Lampasan ng 5 guhit? Munting babae, alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag nang sabihin ang 5 guhit. Sa buong kanlurang lupain, ang mga taong kayang umabot sa 4 na guhit ay mabibilang mo sa mga daliri ng isang kamay. Mga walang kwenta lang ang magtatanong ng ganoong kabobong tanong. Tuan-tuan, tumigil ka na sa pagsasalita. Nakakahiya. Gusto kong subukan, mukhang masaya. ano ba talaga ang gagawin ni Tuan-Tuan? Siyempre, susukatin ang antas ng lakas. Sa wakas malalaman natin kung gaano kalakas si Tuan-Tuan. Ang liwanag na ito ay sumilaw sa buong palaruan. Ang lakas na ito, gaano ba kalakas yon? Ang lakas ni Tuan-Tuan. Ay gaano nga ba? Ayon sa alamat, ang lakas o kahinaan ng isa ay natutukoy ng liwanag mula sa bato ng pagsukat ng lakas. Kung gayon, Ang resulta ng pagsusuri sa kanya ay 1 guhit lamang talaga? Ano? paano nangyari yon? Akala ko ba'y isang Diyos ang bumaba, 1 guhit lang, kahit ang mga alila ng Angkantores ay hindi ganoon kababa.
Ang Angkan Reyes ninyo ay talagang mga basura. Ngayon isang bata pa ang ginawa ninyong guro. Mukhang wala ng pag-asa. Umuwi na kayo. Ikaw! Isa, dalawa, tatlo, apat. Tito, hindi tama ang bato mo. Tama po matanda, ang lakas ni Tuan-Tuan paano naging isang guhit lang. Tiyak na may sira ang bato ng pagsukat ng lakas na ito. Kalokohan. Ang bato ng pagsukat ng lakas na ito ay hindi kailanman nagkamali sa loob ng daan-daang taon. Ang kanyang lakas ay isang guhit lamang talaga. Mukhang bulag tayong lahat. Nakinig pa tayo kay Tuan-Tuan na magsuot ng damit panloob. Nakakahiya. Ito, ang damit panloob na ito ay makapagpapatibay ba talaga sa atin? Tama na. Ipagpatuloy ang pagsusuri. Ang paligsahang ito ay ayon sa antas ng kakayahan. Ang Angkan Garcia ay sa unang hanay. Ang Angkan Torres ay sa pangalawang hanay. Ang Angkan Reyes ang pinakamahina sa pinakamababang hanay. Talagang napahiya tayo ngayon. Kasalanan niya ito. Kung hindi dahil sa Pangulo na kumuha ng batang babae bilang guro, hindi sana tayo napunta sa ganitong kalagayan. Kasalanan ito ng nakakainis na damit panloob, nakaapekto sa pagganap. Kung hindi, ang lakas natin ay tiyak na hindi huli. Tahimik. Pagpugayan ng kanang kamay, si Rafael Gomez. Mabuhay po, tagapangalagang kanan. Pagpupugay po, tagapangalagang kanan. Nasaan yung babaeng tumalo kay Xavier Cruz? Ano, may nanalo pala? Si Xavier Cruz ang numero 1 sa paligsahan ng kanlurang lupain? Bata. Hoy, Yung basurang yan na isang bar lang ang lakas. Tagapangalaga. Siya nga po. Elder Chen, baka hindi naman talaga nananalo yan. Nagkamali ka lang ng pagkakita. Si Xavier Cruz, hindi natin kayang tapatan kahit isang galaw niya. Paano pa siya? Baka nagkamali nga ako ng pagkakita. Tama nga naman, ang bunso ng bundok langit, bakit pupunta sa Angkan Reyes na ganun na lang ang lagay? Sige na! Si Xavier Cruz ay darating din sa ating paligsahan. Doon natin malalaman ang totoo. Ngayon, simulan na natin ang paligsahan. Mga kagalang-galang, maupo na po. Nagsisimula na ang paligsahan ng kanlurang lupain. Unang laban, mag-aaral laban sa mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay tataas ng sunod-sunod. Ang matatalo ay aalis, ang mananalo ay mananatili. Hanggang sa wala nang maipadala ang isang panig. Sa unang laban, ang Angkan Reyes mula sa pinakamababang pwesto. Lalaban sa Angkan Torres mula sa pangalawang pwesto. Ako muna. Kasalanan nitong nakakainis na damit panloob. Kung tanggalin ko to, siguradong mananalo ako sa kanila. Gaano ba kabigat yan? Tanggal ng tanggal ang iniisip mo. Sige, di ko natatanggalin. Para sa Angkan Reyes, hindi na kailangang gamitin ng Angkan Torres ang mga tunay naming mag-aaral. Jausan, ikaw na ang makipaglaro sa kanila. Opo. Halika, 3 galaw lang tapos ka na. Nababaliw ka ba? Nagsuot ka ng sirang damit panloob. Gusto mo ba akong patawanin hanggang mamatay? Tanggalin mo yung damit panloob. Luis Reyes, tanggalin mo na yan. Epektibo ba talaga yan? Oo, tanggalin mo na. Kahit tanggalin mo yan, basura ka pa rin. Bakit ang bagal niya? Hindi ako ang bumilis. Ito ba ang lakas ko? Paano ako biglang naging ganito kalakas? Siya, yon. Anong nangyayari? Unang laban, Angkan Reyes, nanalo si Luis Reyes. Nanalo. Angkan Reyes. Anong masamang paraan ang sinanay nila? Nanalo ang Angkan Reyes kay Xavier Cruz. May kakaiba talaga rito. Oh. Kapag dumating na si Ginoong Xavier Cruz sa paligsahan, sabay nating ibunyag ang kanyang lihim. Susunod na laban, ako na. Hubarin mo na. Ikaw na. Si Chen Yixiao ay nasa top 20 sa kanlurang lupain, sabi nila. Ang kanyang pananggalang ay napakahirap talunin kahit ng 8 tao. Noong huling humingi ng tulong ang Angkan Torres sa kanya, nakapagod siya ng husto hanggang sa mamatay ang 2 kalaban.
Mabuti. Nanalo si Carlos Reyes. Ngayon ay ang araw ng paligsahan ng kanlurang lupain. Kailangan kong puntahan at makilala ang guro para pag-usapan namin ng maayos ang mga diskarte. Ikaw magpagaling ka na lang dito sa bahay. Kung hindi dahil sa mga tao ng guro. Na mabait at pinabayaan kang mabuhay, baka patay ka na noon pa. Ako na lang ang pupunta. Opo. Ito pa rin ba yung Angkan Reyes na laging nasa ilalim taon-taon? Kung manalo ulit ang Angkan Reyes, mula ngayon, magiging pangunahing angkan na sila sa kanlurang lupain. Ito, hindi pwedeng yan. Si Gabriel Mendoza ng Angkan Reyes. Humihiling na lumaban. Hindi ba ito yung napinutol ang mga ugat ng asawa at pamilya niya, ang batang pinuno ng Angkan Reyes? Wala na bang ibang tao ang Angkan Reyes? Ang mga mag-aaral ng Angkan Reyes ay talagang nakakagulat ngayong taon. Pero hanggang dyan na lang yan. Tandaan nyo, hinding-hindi dapat matalo ng walang kwentang to. Kung sakaling hindi talaga kaya, patayin nyo na lang. Huwag kang mag-alala. Walang kwenta. Kung luluhod ka ngayon at magpapatalo, huli na para umurong. Halika. Hindi kita natatakot. Mamatay ka. Angkan Reyes? Panalo si Gabriel Mendoza. Panalo si Gabriel Mendoza. Sige. Sige. Tuan-tuan, nanalo ako. Salamat sa pagtuturo, Tuan-Tuan. Umuwi na kayo? Tuan-tuan, pasensya na sa mga nakaraan. Hindi ako naniwala sa sinabi ng pinuno ng pamilya na ikaw ay may pambihirang pinagmulan. Palagi kong inisip na ikaw ay isang ordinaryong tao lamang at marami akong ginawang hindi maganda sa'yo. Inapi kita. Mali ako. Ganon din ako. Pasensya na. Si Tuan-Tuan ay hindi napahamak. Marami siyang nakain na masasarap. Nanay, tatay, nasa na ba kayo? Miss na miss ko na kayo. Kung nandito si Xiao Chan, tiyak na magiging magkaibigan kayo ni Tuan-Tuan. Hahanapin ko sina nanay at tatay. Sa pagsasanay nyo, kayo na ang bahala. Ito, Tuan-tuan? Ganito na lang. Pagkatapos ng malaking paligsahan, kami sa Angkan Reyes ay tiyak na hahanapin ang mga kamag-anak mo. Ang batang ito ay isang level lang ang lakas. Ano ba ang alam niya sa martial arts? Puro daya at panlilin lang yan. Kailan ba darating si Ginoong Xavier? Hindi natin pwedeng hayaan ang Angkan Reyes na gumamit ng masamang mahika. Walang batas-batas. Hala, hindi na aabot ang laban ni Guro Tuan-Tuan, bihirang pagkakataon ito. Napakagandang pagkakataon para matuto. Ayokong palampasin ito. Ano man ang masamang mahika ang ginamit niya, sa susunod ng malaking paligsahan ng mga guro, tingnan natin kung ano ang gagawin ng batak to. Hindi dapat tayo masyadong nagpapakitang gilas. Maya-maya ay may malaking paligsahan pa ng mga guro. Ang mga gurong ito, tiyak na magtutulungan sila laban kay Tuan-Tuan. tama. Tuan-Tuan, kahit nabihasa siya sa pagsasanay pero isa pa rin siyang bata, isang level lang ang lakas niya. Nandito ang binata kong ito. Hindi sila maglalakas loob. Makinig kayong lahat. Sa malaking paligsahan ng mga guro mamaya, tiyaking protektahan ninyo si Tuan-Tuan. Sige. Baka sakali siya ang munting diyosa sa bundok langit. Mali. Ang bunso sa bundok langit ay isang henyo. Sa edad na 8, bihasa na siya sa 12 uri ng martial arts. Talagang higit na matalino siya kaysa sa karaniwang tao. Paano siya naging tamad at matakaw na ganito? Ang sarap talaga. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Ganun pala. Ang mga damit panloob na ito, bawat isa ay mabigat na parang 1 tonelada. Palagay ko, ito ay paraan ng pagsasanay na may pabigat. Nabasa ko ito sa isang lumang libro. Sabi, ikinukulong mo ang sarili mo sa mabibigat na bagay. Araw-gabi, walang tigil. Kapag tinanggal na ang mga pabigat, magiging magaan ka na parang ibon. Doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Kaya pala. Kaya pala ang mga walang kwentang miyembro ng Angkan Reyes ay nagbago ng ganito. Sa isang banda, nakatikim lang ng swerte ang batang ito.
Hindi. Ano naman, sa totoo lang, isang sanggol na may isang bar lang ng lakas, anong alam niya sa martial arts? Swertihan lang talaga siya. Ang swerte, baka hindi niya kayang panindigan ang swerte niya. Kapag dumating na si Ginoong Xavier Cruz, malalaman natin kung anong uri ng salamangka ang ginagamit niya. Young Master, kung sumampa si Tuan-Tuan sa labanang entablado, papatayin siya. Hindi mangyayari yon. Si Ginoong Rafael Gomez ay hindi masamang tao at mukhang mahilig pa siya sa mga bata. Hindi niya siguro gagawin yon. Ang patakaran ay patakaran. Walang pinipiling edad, walang pinipiling katayuan. Basta't tumuntong na sa entablado ng labanan, wala nang pagtingin o awa. Dahil ako ang tagahatol dito, titiyakin kong magiging patas ako, walang kinikilingan. Dahil ako ang hurado dito, gagawin ko ng patas at walang kinikilingan, walang palakasan. Mahigpit at patas si Ginoong Rafael sa pagpapatupad, hanga kami sa inyo. Dahil nandito si Ginoong Rafael para magbigay katarungan, ang mga gustong umangat sa maling paraan ay siguradong mahuhubdan. Ipinaalam ko, tapos na ang paligsahan ng mga mag-aaral. Ngayon ay magsisimula na ang ikalawang round, ang paligsahan ng mga guro. Nagmamadali ako rito. Bakit parang kalahati na ng paligsahan ng kanlurang lupain ang tapos na? Ginoong Xavier, dumating na rin po kayo. Sabi nila, natalo kayo ng batang yon. Pakilinaw po agad, Ginoong Xavier. Ilang araw lang hindi nakita. Lalo pang gumaling siguro, Tuan. Tingnan mo, kaibigan kong Yuan, galit na galit si Ginoong Xavier, hindi na makapagsalita. Tapos na ang angkan res. Siyempre naman, kinamumuhian ni Ginoong Xavier ang mga pandaraya. May mga akala talagang sila'y henyo, pero sa harap ng tunay na lakas, walang kwenta ang lahat ng panloloko. Grabe naman kayo, ako. Huwag nang makipagtalo sa kanila. Kaibigan kong fan, sa paligsahan ng kanlurang lupain ngayong taon, may lumabas na napakagaling na tao. Pandaya lang yan. Ikaw naman, sa susunod na laban, huwag ka nang magpapatalo ng sadya. Nakakatawa. Wala kang alam. Ngayon, makikipagkaibigan talaga ako kay Guro Tuan para turuan niya ako ng mga teknik. Tingnan mo, kaibigan kong Yuan, lumalapit si Ginoong Xavier. Kung kusang babatiin ka ni Ginoong Xavier. Ang galing mo talaga, kaibigan kong Yuan, tapos na si Tuan. Maligayang pagdating, Guro Tuan. Maligayang pagdating, Guro Tuan. Kuya Yuan. Si Xavier Cruz ang nangunguna sa ranggo ng mandirigma sa kanlurang lupain. Bakit siya nagpapakumbaba ng ganito kay Tuan? Ito, nagloloko ba ang mata ko? Tumayo ka. Ilang araw na ang nakalipas, maganda pa rin ang dating mo, Guro Tuan. Dahil kumakatawan ka sa Angkan Reyes sa paligsahan, nararapat lamang na bumati ako, si Xavier Cruz. Laging mayabang at mapagmataas si Xavier Cruz. Sa samahang liwanag, maliban sa kaliwa at kanang tagapag-alaga at ang pinuno, kailan mo siya nakita na gumalang ng ganito sa iba? Tiyak na mahilig sa bata si Ginoong Rafael Gomez, kaya sinunod ni Xavier Cruz ang gusto niya para mapasaya ang kanang tagapag-alaga. Ang lalim ng pag-iisip niya. Young Master, parang may mali sa ginawa ni Xavier Cruz. Hindi ba't pinupukaw niya ang galit ng iba kay Tuan? Tingnan mo ang tingin ni Guro Yuan. Kapag sumampa na sa laban si Tuan, tiyak na gagawin ni Guro Yuan ang lahat para patayin siya. Tama ka, Young Master. Nandito ako. Hindi siya maglalakas loob. Nandito ako. Hindi siya maglalakas loob. Ginoong Xavier Cruz, ang tapang mo talaga. Nagtataka lang ako, mamaya, kung sakaling masira ko ang tagapagsanay ng iyong grupo, kaya mo bang lumuhod sa harap ko ng buong galang at tawagin akong Guro Yuan? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong ibang kahulugan. Ayoko lang sa ilang tao na umakyat sa pwesto sa pamamagitan ng masamang paraan at tinudungisan ng paligsahan ng aming samahang liwanag. Hinihiling ko sa lahat na lumipat na tayo sa palaruan. Ako si Yuan, bagamat hindi ganong magaling, ay nais magpatunay sa pamamagitan ng lakas upang maibalik ang dangal ng paligsahan. Ipinapaalam ko sa kanang tagapag-alaga para sa unang laban ng paligsahan ng mga tagapagsanay, hiling ng Angkan Cruz na lumaban. Hahamon sa nagwagi sa paligsahan ng mga mag-aaral, ang tagapagsanay ng Angkan Reyes.
Huwag mong subukin ang iyong kapalaran. Unang laban sa paligsahan ng mga instruktor. Hamon sa unang lugar sa paligsahan ng mga mag-aaral. Instruktor ng Angkan Reyes. Sige. May lakas ng loob pala ang taong ito. Ito ang dapat na ugali ng isang mandirigma, kahit manalo o matalo. Hindi pangkaraniwan ang taong ito. Hindi pangkaraniwan. Walang kwenta. Paano mayroon sa mundong ito ng baliw na nagmamadaling mag-reincarnate? Talagang pumayag ang kanang tagapagtanggol. 8 taon na ang nakalipas. Ako ang walang kwenta, hindi ko na ipagtanggol si Xiao Qian pagkatapos ng 8 taon. Master Tuan, kailangan kong ipagtanggol ka. Ilang dekada nang kilala si Instruktor Roberto Wang. Ang kanyang Iron Sand Palm ay matagal nang perpekto. Sinasabing kayang basagin ang mga bato at lapida. Ang kanyang Stone-Splitting Eagle Claw ay lalong mahusay. Ang bato ng pagsukat ng lakas ay nagpakita ng pinakamataas na marka. Ikaw na pangit. Ang hahamunin mo pa ako. Ang pangit mo? Hamunin mo pa ako? Tuan, huwag kang gagalaw. Pagpapaalam sa kanang tagapag-alaga. Instruktor Roberto Wang. Ang instruktor namin sa Angkan Reyes ay bata pa at hindi niya alam kung ano ang isang paligsahan. Ang laban na ito, ako si Gabriel Mendoza ang hahalili sa kanya. Kami ay handang humalili kay Tuan. Pakiusap sa kanang tagapag-alaga na pahintulutan ito. Diyos ko, kayong mga baguhan nag-aagawan para humalili sa isang dalubhasa? Gabriel Mendoza, nagbibiro ka ba? Malaking paligsahan ng mga instruktor, wala namang dahilan para humalili ang mga estudyante. Bilang instruktor ng pamilya, dapat niyang pasanin ang responsibilidad na ito. Ngayon kailangan niyang sumali. Kahit ayaw niya, kailangan pa rin. Ayos ka lang ba? Yung jade pendant ko, nawala yung jade pendant. Para sa amin ni Xiao Qian yun. Yun ang palatandaan namin ni Xiao Qian, jade pendant. Itong jade pendant na ito, paano kaya pareho ito sa kay Tuan? Ano ang sinasabi mo? Ikaw nga ba talaga ang tatay ni Tuan? Tatay. Xiao Qian. Xiao Qian. Nahanap na kita sa wakas. Xiao Qian. Naku, nakaka-touching naman talaga. Xiao Qian. Talagang nakakabagbag damdamin. Pero wala yung saysay. Kasi mamamatay na siya. Tatay, hindi ko hahayaang masaktan ka ng walang dahilan. Karangalan niya na nasaktan siya ng tulad ko. Ikaw naman anak sa labas, ang bilis mo namang umiwas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatakbo. Papatayin kita ngayon. Lipad na. Diyos ko, walang katulad ang galing mo, Ginoo. Kahit dahon o bulaklak kayang makasakit. Ang galing. Si Xiao Qian. Nasaktan ka ba? Wala po, Papa. Ang nasaktan ay yung pangit na yon. Anong klaseng galing yan? Panloloko yan, hindi patas. Mabuti, ang tunay na laban ng mga mandirigma. Hindi dapat gumamit ng ganyang karumaldumal na paraan. Tumahimik ka. Bawat galaw ni Instruktor Roberto Wang ay nakamamatay at sinubukan pang patayin ang aking anak na si Xiao Qian. Bakit hindi ninyo sabihing siya ang taksil at walang hiya? Ano man ang paraan, ang panalo ay panalo. Tapos na ang unang laban sa paligsahan ng mga instruktor. Ang pangkat ng instruktor ng Angkan Reyes, ang nanalo. Nanalo tayo. May mas magagawa pa ako, Papa. Talaga?
Ang aking anak na babae ay lumalaki na. Malakas na parang kayang bunutin ang bundok. Ang lakas ay sumasaklaw sa daigdig. Pangalawang tagapagtanggol. Ang iyong kapatid ay nasugatan ng masamang mahika. Handa ang Angkan Torres na muling hamunin ng Angkan Reyes upang ipagtanggol ang aming karangalan bilang mga mandirigma. Munting babae, hindi uubra sa akin ang ginawa mo kanina. Subukan mo ito. Suntok ng ungol ng tigre. Gusto mong mamatay, tigreng bumababa sa bundok. Ay nako, nakalimutan kong mahina pala sila. Okay ka lang ba? Demonya, umalis ka dyan. Hindi patas ang panalo mo. Gumamit ka pa ng patalim, hamak walang hiya. Ubas lang naman yon. Paano naging patalim yon? Ito ang tunay na patalim. Buti na lang at hindi sa akin ginamit ang mga patalim na ito. Ang batang to, nakakatakot talaga. Xiao Tian ang galing para sa mga taong ito na mapagkunwari. Ganito talaga ang dapat. Tatay, ang galing ko, no? Siyempre. Tagapanghalagang kanan, ang babaeng ito ay walang respeto sa batas. Sa paligsahan ng kanlurang lupain, hayagang nagpakita ng nakamamatay na sandata, dinunggisan ang samahang liwanag at ginulo ang paligsahan. Pahintulutan ninyo ako, tagapangalagang kanan, na linisin ang aming hanay. Sa isang iglap ay mapapabagsak ang kalaban. Tayong tatlo ang sabay-sabay na lumaban. Tama, upang lipulin ang salot sa mundo ng martial arts. Patayin siya. Kayong tatlong lalaki, inaapi ang isang bata. Kinain na ba ng aso ang inyong martial virtue? Tatay, kaya ko to. Sabay-sabay na kayong lumaban. Kakain tayo ng osmanthus cake mamaya. Paligsahan ng mga guro. Guro ng Angkan Reyes. Tatlong sunod na panalo. Ang Angkan Reyes ang nanguna sa paligsahang ito. Nanalo tayo. Mabuhay ang batang binibini. Hindi sumasang-ayon ang Angkan Cruz. Ang Angkan Cruz ay hindi sumasang-ayon. Ang batang ito, mula simula hanggang wakas, wala man lang isang teknik na ginawa. Puro salamangka ang ginamit para paglaruan tayo. Kung papayagan nating manalo siya, ano pa ang saysay ng paligsahan ng mga guro? Tama. Ang mga nangunguna sa nakaraang mga taon, hindi ba't lahat sila ay nagwagi sa pamamagitan ng tunay na lakas? Kung hahayaan nating siya ang maging una, iyon ay isang paghamak sa mundo ng martial arts ng aming kanlurang lupain. Hindi sang-ayon. Hindi ako payag! Hindi ako payag! Hindi ako payag! Hindi ako payag! Tumahimik kayo. Tatlong tanga. Siguro Tuan, wala man lang isang teknik na ginawa pero kayong tatlo ay pinagulo niya sa sahig parang mga unggoy. Kung gumamit siya ng teknik, may buhay pa ba kayo ngayon para magreklamo? Ikaw ang tumahimik. Ikaw pa ang nangunguna sa ranking ng martial arts ng kanlurang lupain, pero nagpapakita ka ng labis na paghalik sa paa sa isang batang babae. Bulag ka ba? Ang ministro ng kanan sa tabi, mula simula hanggang wakas, hindi nagsalita ng kahit isang salita. Ano ba ang ingay mo? Mga kasama, bagamat bata pa ang maliit na demonyong ito, masama ang kalooban niya. Kapag lumaki na siya, hindi natin alam kung anong klaseng demonyong babae siya magiging. Tama, para sa kapayapaan ng mundo ng martial arts ng aming kanlurang lupain, ipinapanukala kong palayasin ang taong ito na may masamang hangarin mula sa aming kanlurang lupain. Palayasin sa kanlurang lupain. Tama na. Kayong mga mapagkunwari, kapag natalo, mandaraya na lang. Kapag hindi nagtagumpay ang daya, paalisin na lang. Dahil bata pa si Xiao Qian, pwedeng-pwede na ninyong apihin siya. Papa, huwag ka nang magalit. Masasaktan ang puso ko. Ang mga taong may masamang hangarin ay talagang hindi karapat-dapat sa aming kanlurang lupain. Hindi rin mag-aatubili ang tagapag-alagang ito na personal kayong ihatid palabas. Xiao Qian, uwi na tayo. Kulang ang kakayahan ng iyong ama. Hindi ka kayang ipagtanggol. Angkan Reyes, umuurong na pala. Akala ko ba matapang ka? Hindi ko inasahang sa isang salita lang ng kanang tagapag-alaga, nagkandakuba na sila sa takot. Suntok dito, suntok doon, pababagsakin ko kayong lahat ng mga pangit. Demonita, sa ganitong pagkakataon, nakangiti ka pa? Kapag dumating na ang dakilang pinuno, tiyak na papatayin ka naming demonyo dito mismo. Ipinapaalam sa kanang tagapag-alaga, dumating na ang pinuno.
Siya pala ang leader. Mas magaling pa pala sa sinasabi. Talagang kahanga-hanga ang dating. Nakarating na tayo sa wakas. Nabalitaan kong nag-aral ang leader sa Bundok Langit. Sa loob lang ng isang taon, nanguna na siya sa lahat at naging bagong pinuno ng bundok. Ang demonyong babaeng ito na si Tuan Tuan, tiyak na mamamatay. Leader, nakabalik na po kayo. Nasaan ang kaliwa mong tagapag-alaga? Pinagpatuloy ko lang siya sa pagsasanay. Sige, hindi gusto ng leader na maraming tao rito. Mga hindi naman kailangan. Ngayong tapos na ang paligsahan, magsialis na kayo agad. Xiao Chan, huwag kang matakot. Hindi kami aalis. Ito ba ang pakiramdam ng may ama? Mananatili rin kami. Hindi, kayo ang umuwi. At ibalita sa pinuno ng angkan na natagpuan na si Xiaoyan at ang angkan Reyes ang nagkampiyon. Sabihin mong huwag siyang mag-alala. Sige, umalis na kayo. Anong ginagawa mo? Si Ricardo Valderrama yan. Gusto mo bang mamatay? Rafael, tapos na ba ang laban? Opo, leader, tapos na po. Mabuti naman at tapos na, para hindi na masayang ang oras ko sa panunood ng mga walang kwentang labanan. Sino ang nagkampeon? Parang nakita ko na siya dati. Ano? Wala pa bang nagkampeon? Lalong humihina ang 4 na dakilang angkan sa mahihinang kakayahan ninyo sa aming bundok langit. Kahit sinong tao, kayang-kayang puksain kayo. Pakiusap po, Panginoon, sana'y inyong suriin. Kaming lahat na sumali sa malaking paligsahan ngayon ay nagbigay ng buong lakas. Subalit, Ang mga taong ito, kapag hindi nila kayang talunin, nagrereklamo agad. Nakakahiya talaga para sa inyo. Subalit may mga gumagamit ng masamang kapangyarihan, gumagamit ng masamang mahika. Sinira nila ang magandang okasyon. Pakiusap po, Panginoon, kami po'y inyong ipagtanggol. Rafael, totoo ba ito? Panginoon, ang resulta ng paligsahan ay talagang nakakapagtaka. Kayong mga walang galang. Alam niyo na ang aking pagdating. Ngunit sa harap mismo ng aking mga mata, ginagawa niyo pa rin ang mga kalokohang ito. Hindi ba niyo iginagalang ang inyong Panginoon o hindi niyo rin iginagalang ang bundok langit sa aking likuran? Panginoon, pawiin po ninyo ang inyong galit. Wala po kaming ganoong intensyon. Oo nga po, pakiusap po, Panginoon, pawiin ang inyong galit. Kaming 4 na dakilang pamilya sa inyo po at sa bundok langit ay may paggalang, parang agos ng ilog, walang katapusan. Panginoon, kami rin po ay mga biktima. Kasalanan ng maliit na demonyong ito. Siya ang nagdala ng kapahamakan sa aming 4 na pamilya. Kasalanan niya ang lahat. Xiao Qian, huwag kang matakot. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Sino ang walang kwentang yon? Lumabas ka. Bundok Langit, napakalakas ba talaga nito? Panginoon, tingnan ninyo ang demonyitang ito. Nasa bingit na ng kamatayan, nanggugulo pa rin sa inyo. Wala talagang respeto sa inyo. Sino sa inyo ang maglakas loob na humawak sa kanya? Dapat muna kayong tumapak sa bangkay ko. Xiao Qian, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Napakatanga talaga. Nasa bingit na ng kamatayan, nag-uusap pa kayo ng pagmamahalan. Nagalit ang Panginoon. Ang angkan Reyes ay maghihintay na lang na maging kasamang libing. Sir Tuan, anong ginagawa ninyo rito? Hindi man lang ipinaalam sa akin. Maayos ba ang inyong paglalakbay? Maayos. Nahanap ko si Papa nang bumaba ako ng bundok. At ang daming masasarap na pagkain. Baka naman ang lugar na sinasabi ni Xiao Qian ay ang bundok langit. Kurutuan, galing pala sa bundok langit. Kaya pala napakagaling. Yung sinasabi ninyong una kanina, pero hindi ninyo aminin na mga walang kwenta, hindi kaya si Sir Tuan yon. Panginoon, kung gusto ninyo ang batang ito, hindi naman kailangang gantong kamag-anakin siya. Kanina, gumagamit lang siya ng mahikang demonyo para paglaruan kami. Wala siyang ginawang teknik. Kahit isang teknik lang, hindi ninyo siya matatalo. Si Sir Tuan, kapag gumawa lang ng isang galaw, wala nang matitirang buto sa inyo. Hindi ako naniniwala. Siya ay isang batang gubat na may ina pero walang amang nag-alaga. Sinasamantala niya ang kanyang kabataan para gumawa ng kung ano-ano rito. Anong sinasabi mo? May nanay at tatay ako. Panginoon Yang, kayo ngayon ang Panginoon ng Samahang Liwanag at ang pinuno ng Bundok Langit. Kayo ang kumakatawan sa rurok ng martial arts ng kanlurang lupain. Paano kayo nagiging ganito kaikli ang pananaw? Pinapayagan ng isang batang galing sa digaanong lugar na maghari-harian sa aming kanlurang lupain. Huwag kang magpakalabis. Anong uri ng tao si Sir Tuan at ikaw ang magsasalita tungkol sa kanya? Kahit ang matatandang tagapayo ng Bundok Langit ang dumating, dapat silang maging magalang kay Sir Tuan. 10 matatandang pinuno, hindi ba alamat lang yan ng Daxia? Nagpakita sila ng lubos na paggalang kay Xiao Qian.
Pinuno ng kulto o pinuno ng kulto? Sayang ang talino mo sa buong buhay. Naging tanga ka sa isang sandali. Anong klasing mga tao ang 10 matatandang pinuno? Paano mo masasabi yan? Ganito ka nagtatangi sa maliit na demonyong babae. Baka malaman ng 10 matatandang pinuno, hindi rin sila sasang-ayon. Ikaw lang, karapat dapat ka bang pagdudahan ng aming pinuno? Bakit nagdilim ang langit? Ang lakas ng pressure. Baka. Oh, tiyak yon. Tiyak ang 10 matatandang pinuno, naramdaman ang masamang hangin dito. Maliit na demonyong babae, dumating na ang iyong kamatayan. Diyos ko, totoo pala ang alamat. Malugod naming tinatanggap si Elder Bernardo. Ipagtanggol kami, lipulin ang mga demonyo. Ang pagdating ng matanda. Tingnan natin kung paano ka magwawala ngayon. Dumating na ang matanda. Ano naman, sa harap ng aming pinuno kahit ang matanda kailangang sumunod. Guro, ang galing mo pala talaga. Nag-iisip na ba si Ricardo? Baka naman. Talagang mahal na mahal ng lahat si Xiaoqian. Oo nga, gusto nila ako. Ricardo, gusto ko sanang itanong, ikaw at si Xiaoqian sa Bundok Langit ba kayo nagkakilala? Nagpalitan lang kami ng ilang teknik. Xiaoqian, ang galing mo talaga. Meron ba? Parang nakalimutan ko. Ako si Fan Yao, ang kanang tagapagtanggol ng Samahang Liwanag. Nagpapakita ng respeto sa matanda. Ang pagdating ng matanda ngayon ay isang malaking karangalan para sa amin. Pero matanda, ngayon nag-iisa ka lang ba? Ricardo, naparito ako ngayon para bigyan ng mukha ang bagong pinuno ng bundok. Pero ang kanang tagapagtanggol mo, sa tingin mo ba ay hindi ako sapat? Hindi, wag po kayong magalit, Bernardo. Wala po akong ganoong intensyon. Yang Jiaozu, narito ako ngayon para makita ang mga elite na sinanay ng bagong Jiaoju kung gaano sila kagaling. Pero sa tingin ko, ang mga ito ay wala namang mga talento. Bernardo, huwag mong sabihin yan ng maaga. Magsisimula na ang magandang palabas. Oh. Ang yabang mo. Kung gayon, pakilabas ang pinakamagaling sa Samahang Liwanag. Para makita ko. Bernardo, siya ang pinakamagaling dito. Oo, siya nga ang number 1. Anong ginagawa mo rito? Master. Bernardo ay bumabati sa inyo, Master. Master, sobrang miss na kita. Ang mga elder ng Bundok Langit ay tinatawag si Xiaoqian na Master, na naginip ba ako? Ang guro ng grupo na ito, gaano pa karaming mga lihim ang mayroon siya na hindi natin alam? Ano? Anong nangyayari? Akala ko hindi na kita makikita. Guro, kahit saan ka pa pumunta, mahahanap kita. Oo nga pala, Guro. Ikaw, nakita mo na ba ang mga magulang mo? Nakita ko na, napakabait nila sa akin. Nakakain pa ako ng napakaraming masasarap. Elder Bernardo, baka nagkakamali po kayo. Paano siya magiging guro ninyo? Siya lang ay isang... Ano, ang guro ko magkakamali ako? Sinusubukan mo ba akong pagdudahan o iniinsulto mo ang aking guro? Elder, hindi. Ang iniisip lang namin, nakakagulat. Nakakagulat. Kayong mga langgam, kayo ang nagugulat. Laoshi, huwag mo nang saktan. Pakiusap, wag po kayong magalit, Elder. Instructor Shi, biglaan lang niyang naabala si Master Tuan-Tuan. Karapat dapat siyang mamatay. Ngunit pakiusap, Elder, isipin ninyo ang kabutihan ng puso ni Master Tuan-Tuan. Patawarin ninyo na lang po siya. Dalhin niyo sila, gamutin ang mga sugat nila. Instructor Tuan, ganyan pa rin kabait. Hindi nyo alam, noong mga panahong nasa Bundok Langit ako, naipit ako sa isang hadlang sa martial arts ng 100 taon. Hindi ako makausad. Kung hindi dahil sa aking guro na nagturo sa akin ng ilang teknik, paano ko malalampasan ang misteryo ng martial arts na ito? Kayong mga langgam na ito, naglakas loob pang hamakin ang aking guro? Elder, kahabagan po. Karapat dapat pong mamatay ang inyong lingkod. Bulag ako at hindi nakilala ang dakila. Instructor Roberto Wang, gusto mo bang lumuhod o mamatay? Sekmaster, ako ang bulag at hindi nakakilala sa dakila. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pinuno, pasensya na hindi ko kayo nakilala. Na-offend ko ang pinuno. Na-offend. Paumanhin. Kahit na medyo pangit sila, pero hindi ko gusto ang pagluhod ng paulit-ulit. Ang mga alituntunin ng Samahang Liwanag ay hindi dapat sirain. Oo, Guro, masyado kang mabait. Kung hindi parurusahan ng mahigpit ang mga insektong ito, mamaya ay hahamakin ka nila. Kahit na hindi magaling ang kanilang kung fu.
Pero hindi naman kailangang mamatay. Oo. Pinuno ng grupo. Ang paghahanap sa inyong ina. Ito ay aming responsibilidad sa Samahang Liwanag. Pinuno Yang, ang aking asawa. Ang pangalan ay Liza. Alam niyo ba kung nasaan siya? Liza, ang Liza ba mula sa pamilyang Liu? Tama. 8 taon na ang nakalipas na wala na siya. Ngayon, hindi rin namin alam kung nasaan siya. Ayos lang. Normal lang kung hindi mahanap. Tatay, sabay tayong hahanapin si nanay. Sige. Tatay, umalis ka dyan. Sino ang may lakas ng loob na magpalaki dito? Shaoshan, ayos ka lang ba? May nasaktan ka ba? Wala po, tatay. Sino ang may ganitong kapal ng muka na tumira ng patalim sa aking guro? Hahanapin kita at gagawin kitang abo. Ang kapal ng mukha mo. Ako si Dakisi, sugo ng Silangang Lupain. Narito ako para magbigay ng hamon upang wakasan na kung sino ang mas makapangyarihan sa Silangang Lupain at Kanlurang Lupain. Narito ang hamon, ang paligsahan ng silangan at kanluran. Ang matatalo ay magpapasailalim. Ang silangang lupain, karapat-dapat ba kayo? Isinasaalang-alang ko na tayo'y mga mamamayan ng dakilang siya. Nais kong makipagpalitan ng kasanayan sa martial arts. Ngunit ang ginawa mo'y napakalabis. Napaka-inosente mo naman, Pangulong Yang. 100 taon nang nag-aaway ang Silangan at Kanluran. Kailangang magkaroon ng panalo at talo. Hindi ba't mainam na pagkakataon ito? Ano? Natatakot ba ang Samahang Liwanag ng Kanlurang Lupain? Ha ha ha! Hoy, yung patalim kanina muntik nang masaktan ng anak ko. Mag-apologize ka agad sa kanya. Siya? Karapat-dapat ba siyang pag-apologizean ko? Hindi alintana kung taga-silangan o kanluran ka. Sinaktan mo ang aking guro. At ngayon iniinsulto mo siya. Ngayon na ang katapusan mo. Ikaw lang, wala kang kakayahan na magpasya sa buhay ko. Kay laking kayabangan. Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. Anong klaseng galaw to? Di ko pa ito narinig kailanman. Nakakagulat talaga. Ang kakaiba ng kilos niya, parang di galing sa matinong martial arts. Kahit yung anggulo at bilis ay sobrang kakaiba at mapanlin lang. May narinig akong balita dati. 8 taon na ang nakalipas mula sa Silangang Lupain. May dumating na napakagaling na mandirigma. Espesyalista siya sa masasamang martial arts. Yung ganitong klaseng kasanayan, nakakapagpalakas ng kapangyarihan sa loob lang ng maikling panahon. Mukhang totoo nga ang balitang yun. Ang pag-aaral ng ganitong martial arts ay nangangailangan ng pagsunog sa sariling esensya ng buhay. Pipilitin nitong tumaas ang kapangyarihan mo. Parang inuubos mo lang ang buhay mo. Habang mas malalim ang pag-aaral mo, mas mabilis kang mamamatay. Tay, wag mong pag-aralan yan. Turuan kita ng mas maganda, Tuan-Tuan. Makakatulong pa yon para lumakas ang katawan mo. Huwag kang mag-alala, Xiaochan. Ang tatay mo hindi gagamit ng mga masasamang martial arts na yan. Mga elder ng Bundok Langit. Ganito lang ba ang kayang gawin ninyo? Ang laki ng pagkadismaya ko sa inyo. Kung gusto mong mapahiya, ipapakita ko sa iyo ang lakas ng aming kanlurang lupain. Mga mababangis na teknik lang yan na di karapat-dapat ipagmalaki. Sa harap ng tunay na lakas, madali lang kayang talunin. Kakaiba ang kanyang martial arts. Bawat galaw ay nakamamatay, mapanlin lang at mabagsik. Di siya basta-basta. Kayong mga taga-silangang lupain, ang lupit ninyo. Bruha, May kakaiba. humanda ka. Elder. Nagpapakiliti ka ba sa akin? Bernardo, mag-ingat ka. Mag-ingat ka, may lason sa kanyang palad. Ikaw na, bruha. Papa, huwag kang pupunta. Hindi, kailangan kong turuan siya ng leksyon. Papa, ang babaeng ito puno ng laso ng buong katawan. Kahit si Bernardo ay hindi siya kayang talunin. Kung pupunta ka, masasaktan ka lang. Gamitin mo ang iyong panloob na lakas. Itakda ang punto ng tanjong at ang ugat ng puso
Pagkatapos, palabasin ang 3 patak ng may lasong dugo. Mawawala na ang lason. Sige, naiintindihan ko, Guro. Salamat, Guro. Batang babae, paano mo nalutas ang aking lason ng madilim na impyerno? Tita, ang pangit mo talaga. Ayoko sabihin sa'yo. Ang batang to walang alam sa mundo. Ngayon din papatayin kita. Ang paligsahan ng silangang lupain at kanlurang lupain ay hindi pa nagsisimula. Sinaktan mo na ang tao ng aming kanlurang lupain. Wala kang respeto sa aming samahang liwanag. Kayong mga walang kwenta. Ni ako, di nyo kayang talunin. Gusto nyo pang hamunin ang aming silangang lupain? Payo ko sa inyo, sumuko na lang kayo ng maayos. Maging aso ng aming silangang lupain. Baka sakaling maganda ang mood ko, bigyan ko kayo ng ilang buto. Ang babae mong ito, mabaho. Dito ka nagsasabi ng masasamang salita. Ang agresibo mo. Tignan mo, pupunitin ko ang bibig mo. Kalmahan mo, may sugat ka pa, hindi mo kalaban, huwag mong sayangin ang buhay mo. May punto ka. Para sa ganitong masamang nilalang, ako na ang bahala. Isa pang naghahanap ng kamatayan? Halika. Ang numero 1 sa ranking ng mandirigma ng kanlurang lupain, Xavier Cruz, pakiusap, bigyan mo ako ng aral. Parang butil ng bigas na nagniningning, nangahas pang makipagpaligsahan sa buwan. Binigyan ka na ng pagkakataon, hindi mo pa rin nagawa. Si Xavier Cruz ang numero 1 sa ranking ng mandirigma ng kanlurang lupain. Anong halimo ang babaeng ito? Meron pa bang gustong sumugod dito para mamatay? Mas malala pa ang lason na to kaysa sa akin. Malamang. Naalis na ang lason sa katawan mo. Kailangan mo lang mag-meditate at ayusin ang iyong enerhiya, tapos magpahinga ng ilang araw, okay ka na. Salamat, Guro. Tara na. Kayong mga taga-silangang lupain, sobra na kayo, napakasama ninyo. Tatay, hindi mo siya kayang talunin. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit ibuwis ko ang aking matandang buhay na ito, ipaglalaban ko ang hustisya para sa kanlurang lupain. Ikaw isang walang kwenta, gusto mo pang magpakitang gilas? Isa kang walang kwenta, gusto mo pang magpakitang gilas? Kung ganon pala ka gusto mong mamatay, ipapadala na kita sa langit. Pigilan mo yan, huwag mong aapingin ang tatay ko. Ano, naitulak pala ng isang iglap ng guro tuan-tuan ang demonyong ito. Paano nangyaring yon? Kahit si Xavier hindi nakatiis ng 3 siko, tuan-tuan, guro tuan-tuan, bata pa lang yon ah. Si Xiao Chan ba, hindi lang teorya ng martial arts ang alam? Marunong din talagang lumaban? Masakit ba, Papa? Okay lang ako, anak. Papa, bumaba ka na. Hindi dito ako mananatili. Ako ang magsasanggalang sa'yo. Gabriel, bumaba ka na agad. Kung nandito ka, madidistract ang master. Subukan mo pa tong isa batang babae. Talaga bang ikaw nga? Ayaw makipagkamag-anak ni Tuan-Tuan sa mga pangit. Kung sakaling siya nga talaga, di itong walang kwentang ito ay hindi pwede. Talagang hindi dapat. Malaman ito ng pinuno ng silangang lupain. Sige na, nagsawa na rin ako sa pagpapasikat ngayon. Sasali kami sa paligsahan ng silangan at kanluran, umalis na tayo. Ang galing ng dila nitong maliit na to. Ang pagkahiyang ito ngayon, sa paligsahan ng silangan at kanluran, doblehin ko ito at ibabalik sa'yo. Doblehin ko ito at ibabalik sa'yo. Napakalalim ng batang ito. Akala ko yung tama sa bundok langit ay hangganan na niya. Hindi pala, napakaliit na bahagi lang pala iyon. May pag-asa na ang kanlurang lupain. Xiao Chan, ipinagmamalaki kita, anak. Ngayon ko lang nakita ang guro na kumilos. Saka ko lang nalaman na may mas magaling pa pala. Ang antas ng guro, hindi namin maabot. Sir Tuan, salamat at nandito ka ngayon. Kung hindi, mawawala ng muka ang kanlurang lupain. Mga kasama. Ako si Ricardo Valderrama. Ipinahahayag ko ngayon sa ranking ng mandirigma ng kanlurang lupain. Si Tuan-Tuan ang una. May tutol ba kayo? Wala kaming tutol. Mabuti. Simula ngayon ang Angkan Reyes
ay ang nangungunang angkan sa kanlurang lupain. Ang ganda. Naging una na ang aming Angkan Reyes. Ang ganda! Angkan Reyes ang nanguna. Guro Tuan-Tuan, noon marami kaming pagkakamali sa inyo. Sana'y huwag ninyong isipin ang aming mga pagkakamali. Huwag ninyo kaming pagtawanan. Ang pagiging una, talagang kayo lang ang karapat-dapat. Amin pong na-realize ang aming pagkakamali. Guro Tuan-Tuan, parusahan ninyo po kami. Hindi naman inaalala ni Tuan-Tuan ang mga bagay na yan. Napakaganda nito. Sir Tuan-Tuan, kumain na po kayo. Ito lahat ay inihanda ayon sa gusto mo. Sir Tuan-Tuan, noon sa bundok langit, marami akong pagkakamali sa iyo. Paparusahan ko ang sarili ko, 3 baso. Ito ay paghingi ko ng tawad sa iyo. Ang baso ko rin ay para kay Guro Tuan-Tuan at sa punong Angkan Reyes bilang paghingi ng tawad. Guro yaw, punong guro. Hindi naman ganon. Tara, Tuan-Tuan. Paborito mong malaking hita ng manok. Kain na. Guro Tuan-Tuan, nakita mo na ngayon, ang mga taga-silangang lupain ay agresibo. Hindi pa nagtatagal ay darating na ang paligsahan ng silangan at kanluran. Sa oras na yon, payag ka bang tumulong para sa aming kanlurang lupain? Mag-ambag ng iyong lakas? Ang pangit ng mga taga-silangang lupain. Ayaw ko. Ayoko pumunta. Kung ayaw ninyong pumunta, paano na ang kanlurang lupain natin? Ang Angkan Reyes ninyo, kakalanglang naging pangunahing pamilya sa kanlurang lupain. Kung matatalo ang kanlurang lupain, tiyak na ang silangang lupain ang unang lalapit sa inyo para maningil. Ang pangit ng mga tao sa silangang lupain. Ayoko pumunta. Gusto pa rin ni Tuan-Tuan ang magagandang ate. Panginoon Reyes, tingnan ninyo, kailangan ninyong pilitin ng husto siguro Tuan-Tuan. Ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ng buong kanlurang lupain natin. Sugong Panginoon, Guro yaw. Sa mga nakaraang taon, napakaraming hirap na dinanas ni Tuan-Tuan. Ang ayaw niyang gawin, hindi ko siya pipilitin. Mahalaga ang buhay ng kanlurang lupain. Ningaridzap ng ngayon. Wala nang mas mahalaga kaysa sa kaligayahan ng anak kong babae. Panginoon Reyes, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pakiusap, tulungan mo kaming magtanong. Para na rin sa libu-libong mamamayan ng kanlurang lupain. Kung talagang ayaw ni Tuan-Tuan, hindi namin siya pipilitin. Hindi namin pipilitin. Sige. Salamat sa hirap. Salamat. Xiao-chan. Xiao-chan, heto. Paborito mong pritong hita ng manok. Tatay, narito ka ba para akayin ako? Ang tatay ay, nang makita ka, bigla kong naalala ang nanay mo. Sa mga nakaraang taon, hinanap ko ang buong kanlurang lupain, pero wala akong nahanap na bakas ng nanay mo. Sa palagay mo, nasa silangang lupain kaya siya. Nasa silangang lupain kaya si Mama? Hula lang ng tatay, pero kahit kaunting posibilidad lang, gusto kong hanapin siya. Pupunta rin ako sa silangang lupain para hanapin si Mama. Pangulo. Nandito na ako. Pumunta ka lang naman sa kanlurang lupain para mag-abot ng hamon. Paano ka nasugatan ng ganito kalala? May lumitaw na isang napakalakas na mandirigma sa kanlurang lupain. Napakalakas na mandirigma? Sa kanlurang lupain bukod kay Ricardo Valderrama, sino pa ang may kakayahang sugatan ka ng ganito? Hindi si Ricardo Valderrama, ang guro ng 10 matatanda. Siya ang sumugat sa akin. Ang guro ng 10 matatanda? Hindi lang iyon. Sa paligsahan ng kanlurang lupain, ang Angkan Reyes ang nagwagi ng unang pwesto. Si Gabriel Mendoza, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya, pero kinilala siyang ama ng napakalakas na iyon. Kinilala niyang anak si Gabriel Mendoza? Oo. Walang kwenta talaga si Gabriel Mendoza. Ngayon, natuto pang maging sip-sip, kumilala ng ibang anak para palakasin ang kanyang angkan. Kung ganun, sa paligsahan ng silangan at kanluran bukas, tiyak na papagbabayarin ko ang hamak na humalili sa anak ko ng husto. Xiao-chan.
Ito, binili ito ng tatay mo para sa'yo, Guihwagaw, tikman mo. Oo. Salamat, tatay. Kain ka rin, tatay. Gabriel, ikaw ba ay dahil lang sa itong batang ito kaya hindi ka naghahanap sa ating anak na babae? Mga walang kwenta ng kanlurang lupain. Sino ang may lakas ng loob na makipaglaban sa akin? Hayaan mo akong harapin ka. Naaalala kita, Roberto, nung nakaraan, hindi mo man lang tinanggap ang aking hamon. Ngayon may lakas ka na ng loob, at ngayon hinahamon mo pa ako? Nung nakaraan may sugat ako. Ang kanlurang lupain ay puno ng mga talento. Bakit pa kailangan naming kumilos? Nitong isang buwan, araw-gabi kong pinag-aralan ang iyong mga teknik. Ngayon, tiyak na talunin kita. Huwag mong subukang labanan ang hindi mo kaya. Tigilan mo ang iyong salita, harapin mo. Malaki ang pag-unlad ng kungfu ni Roberto. Basta't ang demonyong babae na ito hindi gumamit ng mga maruming paraan. Hindi naman siguradong matatalo si Roberto. Demonyong babae, gusto mo pang gumamit ng lason? Halika. Halika! Ang galing ng suntok mo, Instructor Roberto Wang. Malapit nang sumuko ang demonyong babae na ito. Tuwan-tuwan, tikman mo ulit ito. Tatay, matatalo na si Instructor Roberto Wang. Paano naman nangyari yon? Hindi ba't nakalamang pa si Instruktor Roberto Wang? Nagugulo na ang kanyang hakbang at hindi na tuloy-tuloy ang kanyang hininga. 3 galaw na lang ang kaya niya. Ha? Ikaw, Isang buwan mong pinag-aralan ng mga galaw ko, ganito lang ang kaya mo? Sa tingin ko, wala talagang kwenta yon. ito ay lason na natutunaw buto mula sa silangang lupain. Walang lunas ang lason na ito. May alam ka rin pala. Ito ba ang kinaugalian sa silangang lupain? Tagahatol. Ang paggamit ng lason na ganitong karumal-dumal na paraan, ayon ba sa patakaran? Wes, tanong ko lang. Sa mga patakaran ng paligsahan, may sinabi bang bawal ang gumamit ng lason? Wala po. Namatay ba siya sa laban na ito? Wala rin po, wala rin. Sa sandaling umakyat sa ring, bahala na ang tadhana sa buhay o kamatayan. Hindi man lang niya kayang labanan ang lason ng madilim na impyerno ko, nangahas pa siyang hamunin ng aming silangang lupain? Kahit mamatay man ang basurang ito, kasalanan niya yon dahil mahina siya. Tusok ang tao. Ano naman ngayon, mamamatay na siya sa lalong madaling panahon. Ay nakakainis. Harangan ang mga ugat sa puso tapos palabasin ang lason, di ba? Sa wakas kumilos ka rin. Naalala ko na? Noong huli sa samahang liwanag, ikaw din ang nanakit sa akin. Batang babae, handa ka nang mamatay. Isang pirasong kakanin lang, ang lakas pala nito. Nanalo tayo, mabuhay ang guro tuan-tuan. Ha? Isang hampas lang. Isang piraso ng kakaning songhua. Natalo na ang bruha ng silangang lupain. Ganitong kapangyarihan, hindi ko pa yan narinig kailanman. Mabuti na lang at dumating si Sir Tuan. Kung hindi, napahiya na sana ang aming kanlurang lupain ngayong araw. Sugo, hinamak tayo ng gagong to. Bakit hindi ka pa kumilos? Hahayaan mo na lang ba siyang magmalaki? Walang kwenta. Kung alam ko lang na ganyan kakaduwag, ako na sana ang humarap. Para hindi na sayang ang oras.
Maliit na bata, magaling ka pala. Subukan mo ako. Ingat Guro Tuan-Tuan, si Kuyang to ang kanang emisaryo ng silangang lupain. Kakaiba ang kanyang pamamaraan. Kayang sipsipin ang lakas loob ng tao. Huwag mong hayaang magdikit ang inyong mga palad. Ngayong araw sisirain kita. Sakto para sa harap ng sugo, humingi ng malaking gantimpala. Ang pangit-pangit talaga ng mga taga-silangang lupain. Ayoko kayong makipaglaban. Ang daldal ng batang to, kung ayaw mong lumaban, sa amo mo na lang ako babawi. Subukan mo itong isang teknik ko. Hindi ka pala ganun kawalang kwenta. Ang yabang mo naman. Ang galing, napakalakas ni Ricardo, ang galing. Tuan-tuan, sa tingin mo mananalo si Ricardo? Hay, isa na lang ang hininga niya, hindi na siya magtatagal. Ricardo, magaling ang internal energy mo ha. Ang sining ng pagsipsip ng lakas, nasipsip ang internal energy ni Ricardo. Hindi maganda. Kung maubos ang internal energy ni Ricardo, magiging walang kwenta na siya magpakailanman. Hindi papayag si Papa na maging walang kwenta siya. Hay tuan-tuan. Batang babae. Isang galaw lang ang ginamit mo, nasira mo na ang sining ng pagsipsip ng lakas ko. Ang pangit-pangit mo. Talagang hindi marunong rumespeto sa kalaban. Kung kani-kanino ka lang humihigop ng espiritu. Ang galing talaga ni Guro Tuan-Tuan. Si Kuyang, na hindi kayang talunin ni Supremo Yang, napaurong niya sa isang galaw lang. Ang galing na yan. Ngayon ko lang nakita. Napakalalim ng kanyang kapangyarihan. Ang lakas ng babaeng ito mukhang nasa dakilang antas na. Wala kang magagawa. Batang babae, ibibigay ko ang buhay mo. Aray, ang bakal na latigo ni Kuyang, sinasabing walang nabubuhay pag ito'y pumalo. Walang makakatagal sa isang hampas niya ng harapan. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang unang gumalaw. Ang pangit-pangit ninyong mga taga-silangang lupain. Ayoko nang makipaglaban sa inyo. Gusto mong mamatay. Tuan-tuan, mag-ingat ka. Nahuli ko. Isang kamay lang ang ginamit ni Guro Tuan-Tuan para mahuli iyon. Ang bakal na latigo ni Kuyang, sabi nila, kayang durugin nito ang mga bato sa isang hampas lang. Ikaw ang una nakakahuli ng aking latigo. Ganun ba kailangan mo pang magsanay ng husto? Kahit ang aming pinuno, hindi kayang mahuli ng ganito kadali ang aking latigo, para kang halimaw. Gabriel, ang galing mo talaga. Nakahanap ka ng ganong halimaw para maging anak mo. Swerte ba ito? Malalaman ko kapag sinubukan ko. Ang aking jade pendant. Mag-ingat ka. Pangit nangahas kang magnakaw ng aking jade pendant. Jade pendant. Hay nako, demonyong bata ka. Hindi lang ang pagkatao ng anak ko ang inagaw mo. Ngayon, pati mga gamit niya ay ninanakaw mo pa. Demonyong bata, ibigay mo ang buhay mo. Nagpakita na ng lakas ang punong ministro. Patayin ang hayop na to. Mula ngayon, ang kanlurang lupain ay magiging batong tapakan na lang ng silangang lupain. Ha ha ha! Mismo ang punong ministro ng silangang lupain ang nagpakita na. Lubhang misteryoso ang punong ministrong ito.
8 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw siya sa silangang lupain. Daw ay sa sarili niyang lakas, pinag-isa niya ang mga pangunahing sekta. Ang lakas niya ay hindi masukat. Nasa panganib siguro tuwan-tuwan? Umalis ka! Hanapin ko ang aking jade pendant. Ito ba ang sinasabi mo? Ibalik mo ang jade pendant ko. Kung matatalo mo ako, ibibigay ko sa'yo ang jade pendant. Ako na? Gabriel, ikaw ba yan? Nagulat ka ba nang makita mo ako? Gabriel. 8 taon na kitang hinahanap. Nanay po ba kayo? Gabriel Mendoza, hindi lang basta may hinanap kang batang yan, ibinigay mo pa sa kanya ang jade ni Xiao Qian. Naisip mo ba kailanman ang ating anak? Hindi ba siya ang tunay na anak ni Young Master Mendoza? Oo, siya at kayo po ay parang magkamukha talaga. Nanay, okay lang po ba kayo? Gagamutin ko po kayo. Ikaw nga ba talaga ang aming Xiao Qian? Siya nga talaga si Xiao Qian. Nanay, namiss na namiss kita. Gabriel, Xiao Qian. Bakit mo ako nilinlang? Kailangan mo pa bang itanong yan? Siyempre para buhayin muli ang silangang lupain. Sana noon pa lang, hindi ako naging mabait at pinatay ko na ang batang yan. Dapat kang mamatay. Tagahatol. Paligsahan ng silangan at kanluran. Malinaw na ang resulta, di ba? Sa kasalukuyang paligsahan ng silangan at kanluran, ang kanlurang lupain ang nagwagi.